na sa'yo. Yes po, in-explain So ano niya po masasabi mo sa WPP that under Republic Act 6981? So, kasi yung waiver na binigay mo sa amin, tapos withhold mo, so, kung hindi mo na siya itutuloy, at hindi na natin malalaman yung mga sinasabi namin about doon sa mga bank transactions that you have issued, then basically mapupunta na talaga sa korte lahat yun. So you will not have any opportunity anymore to enter into our WPP with regards to Section 4. With regards to Section 4. Doon naman sa DOJ, they have also the process of entering the WPP. Pero we are giving you the opportunity the fastest way, no? Here. Kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte. Di ba? You know that. Because, may bayad ng lawyers di ba? Dito, mabilis yung proseso namin. And once you enter the WPP, no, if we see that your revelation entails that amount of being under the program, then mamimitigate yung mga kaso that will be Again, Mr. Chair, filed against you. Sige, go ahead. hindi ko po sinasarado yung pag-waive ko po. Again, sinain ko po siya that night nung binigay po ni Comsec po sa akin. Hindi po ako nagdalawang isip. Pero dahil nga po finailan nila ako ng kaso, I just want to like para maging protected din sa sarili ko. But you have to remember yung filing ng kaso sa iyo, it's a for preliminary investigation. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Cassie, kasi sa dami-dami naman na pumasok na pera doon sa Whirlwind, saka sa Lucky South. So sino mga nare-remember mo that you issued check na mga kilalang personalidad? Wala po. Wala ka na-issuean? Sa pagkakaalala. Wala po. Sa pagkakaalala mo? So may nakakalimutan ka pa? Hindi po. I mean, sa pagkakaalala ko po, wala po. You're under oath? Yes po. Kaya nga po, sa pagkakaalala ko po, Sa wala po. pagkakaalala mo? Opo. Alam mo, maganda sagot yan Kasi kapag na-corner ka naman, sasabihin mo, ay naku, nakalimutan ko kasi yun. Di ba? Hindi po. Di ba? Ang alam ko po, wala po. Wala kang naalala na politiko, senador, gobernador, mayor, congressman? Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Okay, cash. Yung binigay mong cash. Saan po? Sa mga tao sa likod ng Pogo. Connected sa Pogo po. Oo, yes. Again, Mr. Chair, Wala din. hindi po ako Ang nagbibigay. operational ng Pogo. Okay, so we're trying to make it sure, no? Kasi, Talaga. Ayan, sabi ni Chairman Ako, talaga. Alam mo kasi Kindly wrap up. we wanted to help you, no? Kasi 58% yung ownership mo ng Whirlwind. And when you issued a transmission of money to PAGCOR amounting to more than $500,000, including the $50,000 cash, no? Medyo questionable na sa amin yun Kasi siyempre, for a young businesswoman as you are, no? Parang yung paghahawak mo ng ganung malaking pera, medyo mag-iisip kami kung talagang galing sa'yo or, sino nagbigay sa'yo ng ganung kalaking pera? Regarding naman sa PAGCOR payments po, hindi po siya galing sa amin at hindi po siya galing sa Whirlwind. Galing po siya sa Lucky South. Correct. Lucky South. Sa renter, Yes, Lucky South 99. Yes, galing sa mga okay lang po i-explain ko. Yes, sige, go ahead. Oo. Kasi ito yung in-issue mong Yes po. That's why nandyan po yung pangalan ko po. Ako po yung authorized po ng Lucky South para magbayad po niyan. Yes, correct. Opo. So ngayon, Yung pera na po yan, hindi ko po in-issue from my own. Hindi din po siya galing sa corporation po namin. wait. In-issue mo tong
$200,000, account number 340-403-7632. Yan yung sa PAGCOR Dollar Fund. At ito naman ang galing sa iyo, Catherine Ong, Lucky South Outsourcing Incorporated, OGL 23-1102. Tapos, andito yung account number. So, kaninong pera yon? Yung pera po yun, galing po sa Lucky South. Na ikaw ang nag-issue. Na ako po yung nagbayad. Sige, kaya nga, wire transfer. Hindi po siya transfer. Binayad mo ng cash? Yes po, sa Land Bank po. Ayan po yung resibo po. Yeah, ikaw nagbayad ng cash sa Land Bank. Yes po. So, dinala mo yung pera na $200,000 sa Land Bank para payment sa PAGCOR. Opo. At sino nagbigay sa iyo ng $200,000? Si Mr. Chung po. Si Yung assistant ni Mr. Chung. Ching. C-H-E-N-G. Ayun ang alam ko kasi Chinese eh. Okay. Sige. Alright. Pwede interject lang si Ay, okay. Sige, go ahead, Congressman. Paduano. Ano lang po, Miss Cassie. Kasi kanina pa po naririnig ko that you are not involved in Lucky South 999 operation. But inadmit mo po that during your visit in PAGCOR to settle the accounts of Lucky South 999 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operation of Lucky South 999. Then all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa PAGCOR na alam mo po kung pinag-usapan doon. Not the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa Pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a Pogo licensee, which is Lucky South 999, doon sa PAGCOR. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po. Yeah, tapos- Pero po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po, pasensya na rin po. So let it be a reminder to you, Miss Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Okay po, pasensya na po. Please proceed, Congressman. Lastly, And address the chair, Mr. Chair. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Pag sasagot ka, address the chair bago ka sumagot. Okay? Okay po. Thank you. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Cassie Ong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen. But still, you represent Lucky South 99 in PAGCOR to settle that account. That's on record.